Ay mga ka-ESP, kumusta? Ako nga pala ang inyong guro sa ESP9 o Edukasyon sa Pagpapakatao 9. Sa video na ito, ihahatid ko sa inyo ang ESP9 ikatlong markahan Video Lessons Compilation, saan sabay-sabay nating pag-aaralan ang mga mahalagang aralin na tutulong sa atin upang mas makilala ang ating sarili, mas mapagtibay ang ating pagkatao, at mas maging makabuluhan ang ating pakikipagkapwa. Kaya, siguraduhin mong panoorin ng buo ang ating mga video lessons at sabayan niyo ako sa bawat pagtalakay. Tara na! Simulan na natin ang paglalakbay tungo sa mas matatag na pagkatao at makabuluhang pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Magandang araw mga inday o dudong sa Bisaya pa. Naana po inyong ESP teacher para talakayin natin ang isang napakalagang paksa, sa katarungang panlipunan, kung saan ito ang unang aralin sa ESP9 ikatlong markahan. Kaya itatagod itong makinig ng mabuti, mag-inot at sabay tayong matuto. Tara, simulan na natin. Magbalik-aral muna tayo. Ang pakikilahok, naalala niyo pa ba ang ating dating aralin at volunteerismo? Ang pakikilahok at volunteerismo ay magkakaiba. Ang pakikilahok ay isang tungkulin na kailangan isakatuparan ng lahat na mayroong kamalayan at pananagutan tungo sa kabutihang panlahat. Samantala, ang volunteerismo ay isang paraan ng paglingkod at pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa at sa lipunan na hindi naghahangad ng anumang kapalit. Hindi lahat ng pakikilahok may aspekto ng volunteerismo, pero lahat ng volunteerismo ay may aspekto ng pakikilahok. Magmuni tayo na kung kawalang katarungan ang pagpatay, ang buhay ay katarungan. Pangalawa, kung walang katarungan ang pang-aagaw ng lupa, katarungan ang gumalang sa pagmamay-ari ng lupa. Pangatlo, kung walang katarungan ang pang-aapi, katarungan ang pagkalinga at paggalang sa dignidad ng tao. Ang katarungan ay umikot sa dalawang nivel. Una, pagkilala sa tao bilang tao. Ibig sabihin nito, ito'y tungkol sa taong matayo bilang isang individual na may sariling pagkasiya. At pangalawa, pagkilala sa karapatan ng tao. Ito yung tungkol sa ginagalawang ugnayan ng tao sa kapwa at lipunan. Bilang panlipunang nilalang, tayo ay may likas na pangangailangan sa kapwa, lalo na sa panahon ng kagipitan. Ito ay dahil ang tao ay umiiral na kasama ang ibang tao. Isang ugnayan na dapat nagyayaman
ng katarungan. Ang tanong, ano ang katarungan? Ang katarungan ay ang pagbibigay sa kapwa ng nararapat sa kanya. Ang tuon ng katarungan ay ang labas ng sarili. Ito ay ang pagpapahalaga sa kanyang dignidad ng tao. Ang pagkatao ay isang katotohanang nangangailangan ng ating pagkilala at paggalang ayon kay Dr. Manuel Dr. Ang katarungan ay batay sa pagkatao ng tao. Ang pagiging makatarungan ay pagpapakita ng pagmamahal ng tao na namumuhay kasama ang iba. Ang paninira sa ibang tao ay isa rin paglapastangan sa iyong sariling pagkatao. So, hindi mo itoon ang ubang tao sama rapon na wala ni pag-respeto ang iyong kaugalingon. So, the way you treat others, mura po naging ana nimo pag-treat imong kaugalingon. Kay ang katarungan batay man sa pagkatao sa isa ka tao. Sa kanatao, makita na sa imong lihok, sa imong action, sa imong mga salita. Ang katarungan ay isang gawin na gumagamit lagi ng kilos-loob sa pagbibigay ng nararapat sa isang individual. Ang kilos-loob ay magpapatatag sa iyong pagiging makatarungang tao, ayon kay Santo Tomas de Aquino. So, pagmasdan ang dalawang larawan, sa kaliwang bahagi ng larawan, bawat isa ay nakatanggap ng isang box na kanilang papatungan. Pero sa kanang larawan, makikita ninyo na bawat individual ay magkaiba ng natanggap na bilang ng kahon. Ang matangkad ay hindi nakatanggap. Ang kasunod niya ay isang kahon ang natanggap. At ang panghuling maliit na bata ay nakatanggap ng 2 kahon. Pero kung i-compare nyo ang dalawang larawan, mas makatarungan ang nasa kanan. Kasi ang tatlo ay nakakita talaga at nag-enjoy sa panonood ng sports. Samantalang sa kaliwang larawan, makikita na ang 2 bata lang ang nag-enjoy at di nakapag-enjoy ang maliit na bata kasi hindi niya makita ang laro or yung sports na gusto nilang panoorin. Kaya mas makatarungan ang nasa kanan kaysa nasa kaliwa. Ano ang katarungan sa sarili? Ang katarungan sa sarili ay ang paglalagay sa ayos ng sarili. Iniipon at bituon ng tao ang iba't ibang salik at persang nagtunggalian at humahatak sa kanya patungo sa ibang direksyon. Sa iba-ibang direksyon, no? Ang dahilan kung bakit ko kailangang ayusin ang aking sarili ay dahil mahalaga ako or may halaga ako. So, kung tagaan ni mo value itself or importansya itself, kailangan ikaw mismo moingon ba na imuha ng
seryoso kaugali nang tarungon na nimo imong kaugali kung sa una grabe mo pagwalda sa kwarta, grabe ni pagsayang oras, grabe kay mga bisyo, grabe ni barkada, wala na kay respeto sa parikya, wala ka nagtarong sa pagskwela. Pero kung makita nimo, pag na jud ka na makita nimo na importante man ko na amang ko'y halaga. So that's the time na ikaw mismo magtarong sa pagkaugalingon. Ikaw ang naghatag og katarungan sa imong sarili. Ang makatarungang tao. So, makatarungan ng isang tao, ginagamit nito ang kanyang lakas sa paggalang sa batas at sa karapatan ng kapwa. So, makita daw na makatarungan ang isa katao kung ginagamit niya ang iyang authority ba na magrespeto sa ubang tao, adili lang sa respeto sa ubang tao, pero irespeto po ang batas na ina-impose diri sa lugar nila o tag-asa sa kalimutan. Tarong ka na tao kung kabalo ka, gamiton nimo imong lakas, gamiton nimo ang imong pagkatao na mag-extend or kabalo ka kung sa ang karapatan ang kapwa, hindi mo abusuhin. Ganon. So, sinasaalang din nito ang pagiging patas sa lahat ng tao. Even though hindi mo kaita ng mga tao na nasa palibot, natanaw dyan mo na patas itong pag-treat sila ha. Mga pobre man siya or madato. So, kailangan mo salungatin ang iyong sarili, ang ibang tao at ang mundo sa hindi pagiging patas ng mga ito, according kay Andre Comtes Pantel 2003. Makatarungan ka na tao, dili patas o treatment ang ibang tao sa imo ha, or kabalo ka na dili maayo at ibuhat nila, pero since makatarungan man ka na tao, buhatan jud mo sa ang makatarungan, sa ang tama. Pangunahing prinsipyo ng katarungan. Ang makatarungang ugnayan ay walang nang aagrabyado sa isa't isa. Ang tao, karapatan ng bawat isa na mamuhay ng hindi hinahadlangan ng iba. Kung nilalabag ang karapatang ito, mawawala ng katarungan. Maaari itong magbunga ng gusto sa buhay ng mga nasasabi. Nagsisimula sa pamilya ang katarungan. So, ang pamilya ang unang nagbibigay sa iyo ng kamalayan tungkol sa katarungan. Dahan-dahang nahuhulog ang iyong pagkatao sa paggabay ng iyong mga mahal sa buhay. Nauunawaan mo na kapag iginagalang mo ang mga karapatan ng iba, nasa alang-alang mo ang kabutihang lahat. Ang pagkamatarong sa isa katao, nagsusunod sa pamilya. Unang usahay na di mga tao no na dili makatarungan, wala respeto, barumbado, or kaya ka ng bad jud siya na person, masamang tao jud siya. It's because maybe ikan siya sa isa ka pamilya na dili sa matarong, wala po siya natarong og disiplina. So, ana, magdepende jud ang katarungan sa isa sa pagbase sa pagkatao sa isa ka tao. Katarungang panlipunan, ito ang namamahala sa kaayusan ng ugnayan ng tao sa kanyang kapwa at
sa ugnayan ng tao sa lipunan. Ang katarungang panlipunan ay inilalagay nito sa ayos ang panlipunang ugnayan ayon sa kriteriya ng pagsunod sa batas. Ito yung mga katangian ng katarungang panlipunan. Una, mayroong paggalang sa karapatan ng bawat tao. Pangalawa, pagpapaliban sa pansariling interes o hindi selfish. Pangatlo, pagsusuri sa kabuuang sitwasyon. Ito na ay konsiderasyon sa ubang tao. Pang-apat, pagsasaalang-alang sa kabutihang panlahat. So, gina-make sure dyan niya na ang desisyon kay para dyan sa kaayuhan sa tanan. Ang katarungang panlipunan at dignidad ng tao. Ang katarungang panlipunan ay kumikilala sa dignidad ng tao. Ang bawat tao ay may dignidad dahil sa kanyang pagkatao. May dignidad ang tao dahil mahalaga siya. Dahil mahalaga ang tao, makatarungan na ibigay ang nararapat sa kanya. Okay, thank you for listening sa Aralin 1. So, ayun, natapos na natin ang talakayan sa katarungang panlipunan. Sana ay marami kayong natutunan sa ating leksyon ngayon. Kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo lang sa baba o pag-usapan natin sa susunod na video. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para updated kayo sa susunod nating aralin. Kaya abangan ninyo dahil sa susunod nating video, pag-uusapan naman natin ang susunod na aralin. Kaya padayon gihapon sa pagtanaw ha. Hanggang sa muli! Task 1. Sulat kung ano ang tinutukoy sa pangungusap. No erasure. Wrong spelling. Wrong. So kung meron kayong papel dyan, ilabas papel at ballpen, ilabas nyo at ang mga tanong na ito. Una, ito ang pagbibigay sa kapwa na nararapat sa kanya. Pangalawa, ang pagkatao ay isang katotohanang nangangailangan ng ating pagkilala at paggalang ayon kay blank. Pangatlo, ayon kay Santo Tomas de Aquino, ang blank ay magpapatatag sa iyong pagiging makatarungang tao. Ika-apat, ang blank ang unang nagbibigay sa iyo ng kamalayan tungkol sa katarungan. Panglima, ito ang namamahala sa kaayusan na ugnayan ng tao sa kanyang kapwa at sa ugnayan ng tao sa Task 2. Basahin at unawain ang mga sumunod na pahayag, tukuyin kung ang pahayag ay tama o mali. Sulat ang tama kung tama ang pahayag at mali naman kung mali ang pahayag. Na, ang tuon ng katarungan ay ang labas sa sarili. Tama o mali? Pangalawa, ang katarungang panlipunan ay isang mahalagang pundasyon ng panlipunang pamumuhay. Tama o mali? Pangatlo,
Nagsisimula sa pamilya ang katarungan. Tama o mali? Pang-apat, ang katarungan ay batay sa desisyon ng tao. Tama o mali? Pang-lima, ang katarungan ay isang gawi na gumagamit lagi ng kilos-loob sa pagbibigay ng nararapat sa isang individual. Tama o mali? Magandang araw! Nandito na naman ako upang talakayin ang ikalawang aralin sa edukasyon sa pagpapakatao na sa ikatlong markahan. Kaya siguraduhin ninyong makinig ng mabuti, mag-take notes at sabay-sabay tayong matuto sa aralin 2 na pinabagatang pangangailangan ng kapwa sa angkop na pagkakataon. Kaya tara na, simulan na natin ang ating talakayan. Katarungang panlipunan. Ang katarungan ay isang mahalagang pundasyon ng panlipunang pamumuhay. Umiiral ito kung tinatanggihan ng mamamayan ang mga pangapandaraya sa negosyo, pangungurakot sa pribado at publikong institusyon, di makatarungang pasahod sa mga empleyado at iba pang mga katulad na sitwasyon nito. So, isinasaalang-alang ng katarungan ang ugnayan ng bawat isa sa lipunan. Katarungang panlipunan ayon kay Dr. G. Ito ay nauukol hindi lamang sa ugnayan ng tao sa kanyang kapwa, kundi sa ugnayan din niya sa kalipunan. Iba ang kapwa sa kalipunan. Samantala, ang kalipunan o socius ay ang ugnayan ng tao sa isang institusyon o sa isang tao dahil sa kanyang tungkulin sa isang institusyon. Pagpapakilala ng bawat mag-aaral. Ang kapwa ay personal o interpersonal na ugnayan mo sa ibang tao. Halimbawa, sa batang nasa lansangan sa isang matandang babae na nagpapaturo sa iyo kung saan ang daan, sa kaibigan na nagpapatulong tungkol sa kanyang problema. Sila yung tinatawag nating kapwa-tao. Ganon. Ang kalipunan o socius ay ang ugnayan ng tao sa isang institusyon o sa isang tao dahil sa kanyang isang institusyon. Halimbawa, ang guro o mag-aaral sa paaralan, ang konduktor ng bus o ang empleyado sa opisina, sila ay kalipunan dahil may namamagitan na institusyon sa kanilang ugnayan. So magkaiba, ngunit hindi nagkawalay ang kapwa sa kalipunan. Ang kalipunan ay para sa paglilingkod sa kapwa. Ang mga katangian ng katarungang panlipunan. Again, ito yung mga paggalang sa karapatan ng bawat tao, paglampas sa pansariling interes, pagsaalang-alang sa kabuang sitwasyon upang tunay na makamit ang kabutihang panlahat. Mga ugnayan na pagpapahalaga. Mga kaugnayan na pagpapahalaga ang katarungang panlipunan. Ang mga ito ay ang
dignidad ng tao, katotohanan, pagmamahal, pagkakaisa, kapayapaan. Makakatulong sa iyong pagsisikap na bigyan sa makatarungang tao ang pag-unawa mo sa mga ito. Mga kaugnay na pagpapahalaga sa dignidad ng tao. Ang tao ay may dignidad dahil sa pagkatao niya, hindi dahil sa ari-arian o sa kanyang posisyon. Likha siya ng Diyos na may isip at kalayaan. Ang pagiging bukod-tangi ay walang katulad sa iba at hindi bumabagsak sa anumang tao. Batayan ng katarungang panlipunan. Katarungang panlipunan ay nakatuon sa kabutihan ng tao. Mga estruktura ng lipunan ay para sa kabutihan ng lahat. Karapatan at dignidad ay hindi nakadepende sa sitwasyon. Katotohanan bilang pagpapahalaga. Katotohanan, ito yung mas malawak kaysa sa opinyon. Sinasaalang-alang ang buong sitwasyon at iba pang apektado. Pag-aalay ng sarili para sa makabuluhang layunin. Paglapit at pakikipagdialogo, di monopolyo ng kaganapan. Pagmamahal at katarungan. Katarungan ay walang dahil ito'y gabay ng pagmamahal. Pagmamahal ay aktibong pag-aalaga sa kapwa. Kung nawawala ang pagmamahal, nawawalan ng saysay ang katarungan. Sa global at lokal na konteksto, may pagkakahati-hati sa loob ng bansa at ito. Isang daigdig, magkakaibang lahi. Kailangan ang pagkakaisa at pagtanggap ng pangkalatang pagkapakanan. Sakripisyo para sa kabutihang panlahat. Kapayapaan at pagkakaisa. Ang bunga ng pagkakaisa ay kapayapaan. Kapayapaan is equal pagkakaisa sa puso at kaayusan ng lipunan. Sa pagkakaisa, gabayan ng dignidad at pagmamahal. Praktikal na pagsasabuhay. Paano isasabuhay? Pag-usap, pakikipagdialogo, respeto sa dignidad. Makatarungang ugnayan nagsisimula sa pamilya. Pagsasabuhay ng mga pagpapalaga tungo sa kabutihan ng lahat. Ito yung buod sa pangangailangan ng kapwa sa angkop na pagkakataon. Ang pangangailangan ng kapwa sa angkop na pagkakataon ay nakabatay sa dignidad ng tao bilang pundasyon ng hustisya. Ang bawat tao bilang bukod-tangi at may halaga sa pagkatao ay karapat-dapat sa nararapat na pagkakataon, hindi batay sa sitwasyon o yaman, hindi sa hindi malabag na karapatan niyang lumago bilang tao. Mga pangunahing elemento sa pangangailangan ng kapwa sa angkop na pagkakataon. Dignidad bilang batayan. Ang kapwa ay hindi lamang sumusunod, hindi may potensyal na itaguyod.
Ang pagbibigay ng pagkakataon ay paggalang sa kanyang pagkabutangi, tulad ng bihirang diamante. Second o pangalawa, ang katotohanan at dialogue. Tingnan ang buong sitwasyon. Makipag-usap at iwasan ang monopolyo. Monopolyo ka ng mag-iaragod. Hindi ka mag-share sa uban, anak. Na mag-solo lang ka. So, iwasan ang mga ganong bagay. Ito'y nangangailangan ng pagkilala sa iba pang apektado para sa kabutihang lahat. So, ito yung mga pangunahing elemento, pagmamahal bilang gabay. Hindi lamang pag-iwas sa pinsala, kundi aktibong pag-aalaga. Suportaan ang pagtubo ng kakayahan ng kapwa, mga institusyon ay dapat magsama-samang lumikha ng sistema para rin. Ang sunod ay ang pagkakaisa tungo sa kapayapaan. Sa gitna ng pagkahati-hati, bigyan ng pagkakataon ng mahirap at mahina sa pamamagitan ng solidarity, sakripisyo ng personal na adhikain, at pagsasabuhay sa pamilya hanggang sa huli. Ang angkop na pagkakataon ay nagbubukas ng pagbilad, pagkakaisa at kapayapaan. Walang iwanan. Ito'y hamon na sa buhay araw-araw para sa kabutihang panlaban. At ayun, natapos na natin talakayin ang mga paksa sa araling ito. Sana ay magandang araw, mga gwapa o gwapo niya, mga bright pa jud. Nana po din yung ESP teacher para talakayin ang ikatlong aralin sa ESP9, ikatlong markahan na pinamagatang kagalingan sa paggawa. Kaya, siguraduhin ninyong makinig ng mabuti, mag-take note at sabay-sabay tayong matuto. Tara, simulan na natin! Ayon kay Mahatma Gandhi, it is the quality of our work which will please God, and not the quantity. Matanong din, ano ang pangarap mo sa buhay? Paano mo ba maaabot ang pangarap mo iyon? Magbigay ng mga katangian na makatutulong sa iyo upang maabot mo ang iyong buhay. Minsan, merong nagtanong sa'yo, ano kaya ang gumawa niya? Then, ang sagot sa kanya, sana alam ko. Alright, so, kilala mo ba siya? Kilala mo ba si Dr. Fred Del Mundo? Isa siyang Pilipina at tinagurian siyang National Scientist and Inventor dito sa Pilipinas. At ang kanyang gawa ay isang incubator. Nakakita ka na ba ng incubator? Tama, makikita ito sa mga hospital. Ito yung mukha ng incubator. Nagamit ito ng mga bagong panganak pa lamang na sanggol. Yan, ikaw yan, no? Baby ka pa. Unang paglabas mo dito sa
So, ang may gawa niyan ay si ang gumawa ng incubator ay si Fidelio. Sunod naman, ang susunod naman na gamit ay ang telephone o telepono. Ito yung telepono noong unang panahon. Sino kaya ang may gawa nito? Alam niyo ba? Okay, tingnan natin kung sino ang gumawa. Siya ay si Alexander Graham Bell. So, siya yung may gawa ng telepono. Sunod naman na gamit. Hindi pala ito gamit, pero isa itong app na gamit. Software. Itong software na ginagamit natin kapag nagko-communicate tayo sa ibang tao. Gamit ito sa komunikasyon. Ito ay isang Instagram. Sino kaya ang nag-invent ng Instagram? Siya ay si Kevin Systrom. Ang sunod naman na software or application na makikita sa ating cellphone, ating laptop or mga gadget ay isang social media na tawag natin ay TikTok. TikTok naman, sino kaya ang nakadiscover or nag-invent ito? Sa IT. Zhang Yiming. Siya ang nag-invent o nag-develop ng TikTok. How about itong sulpakan o sa English ay cigarette lighter? Sino kaya ang lalap ba? Sa ay at ang nakaimbento ng sulpakan ay walang iba ang ating pambansang bayani, si Dr. Jose P. Rizal. Siya ang naka-invento. Diba? Ang talino talaga ni Dr. Jose Rizal. Alam mo ba bakit kailangang gumawa ng tao? Masasabi mo ba na kapag tanyag at may produkto o gawain na isagawa ang isang tao, may kagalingan na siya sa paggawa? Sige, tingnan natin kung tama ang mga sagot na nasa ipan. Ayon kay Pope John Paul II noong 1951, sa kanyang isinulat na Laborem Exercens, ang paggawa ay mabuti sa tao. Dahil sa pamamagitan nito na isasakatuparan niya ang kanyang responsibilidad sa sarili, kapwa at sa Diyos. Ito ang magtutulak sa kanya upang magkaroon ng
kagalingan sa paggawa. There's a quote that says, "Success is a journey, not a destination." Mga katangiang dapat taglayin upang maisabukan ang kagalingan sa paggawa. Unang katangian, nagsasabuhay ng mga pagpapahalaga. Pangalawa, pagtataglay ng positibong kakayahan. Pangatlo, nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Unang katangian, yung nagsasabuhay ng mga pagpapahalaga. Una dito ay ang kasipagan. Ito ay tumutukoy sa pagsisikap na gawin o tapusin isang gawain na walang pagmamadali at buong pagpapaubaya. So, masipag. Ikaw, masipag ka ba? Masipag ka ba sa iyong pag-aaral? Masipag ka ba sa paggawa o mga gawain sa bahay? So, isa sa mga nagsasabuhay ng mga pagpapahalaga ay ang kasipagan. Ang sunod naman ay tiyaga or pagtitiyaga. Ito ay ang pagpapatuloy sa paggawa sa kabila ng mga hadlang sa kanyang paligid. So, matyaga siyang nag-aaral kahit napaka-ingay sa bahay nila kasi merong celebration. Nagtsatsaga siya sa luma niyang sapatos o luma niyang uniforme sa paaralan para lang makapasok siya sa paaralan dahil kailangan mag-uniforme. Ganon. So, pagtsatsaga. Sinasatabi na ang mga hadlang sa paggawa ng isang produkto o gawain gaya ng pagreklamo, pagkukumpara ng mga gawain sa iba, at pagdadahilan. So, may tiyaga ka kung yung mga gawain mo ay hindi ka nagre-reklamo. Then, wala ka na reklamo. Baka lang magyaw-yaw ka sa Bisaya pa, anak. Then, pagkumpara. Kung di na-compare ang buhat sa ban or ang imuhang binuhatan na example sa project na compare nimo ang imong binuhat kaysa sa ban at pagdadahilan. So, nangita ka o son. So, paging ana gani, kinabuhat na imo, so wala kay katangian na pagtatsaga. Next is masigasig. Ito ay ang pagkakaroon ng kasiyahan, pagkagusto at siglang nararamdaman sa paggawa ng gawain o produkto. Kaya happy ka sa inyong mga kinabuhat kinang naadjud kay guts, naadjud kay kalipay na mubuhat, gusto kay ko interesado jud ka na mubuhat sa kabutang. So mao na ang masigas. Next is malikhain. Ito ang produkto o gawain likhain ay hindi bunga ng panggagaya kundi likha na mayamang pag orihinal at bago ang produkto.
bunga ng ideyang maging iba at kakaiba. So, malikhain na kung malikhain ka, makita na siya kung naakay originality, nakabutan dira original. Dili ka copy-paste, dili ka copycat. Katong ang nabuhat jud mo kay wala pa jud nakabuhat ana bisag isa sa katao sa kalibutan. Kaya ikaw lang jud kayo mo ang pinuhat. That's why matawag na ito jud ang naka-invent ana or naka-develop ana for parehas aton na nakabuhat sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram. So, wala jud same sa ilahang hat, no? So, medyo same lang gud ang Instagram, TikTok ay pwede man maka-message, no? Pero na-jud sila lahi na features ba? Lahi jud sila o ganang gamit. So, mo na matawag na malikhain ang mga nag-ato. Wala jud sila na gaya-gaya sa uban kay wala may kaparehas sa ilahang ginabuhat. Walang kapares ang kanilang ginawa. Ang sunod naman ay disiplina sa sarili. Ang taong may disiplina ay nalalaman ang hangganan ng kanyang ginagawa at may paggalang sa ibang tao. Naakay kagalingan sa paggawa, naapudra ang sa kaugalingon. Kabalo ka, asa lang yun taman, kabasing inventa ka dira or nagabuhat kag mga butang na makasira na sa kalikasan, makasira na sa katao, or makasira na sa imong pagkatao, wala na ka nag-respect sa ubang tao, dili na sa ayo pareha na mag-vlog ka sa ubang tao niyo, wala ka na pakaulawan niya. So, dili na jud siya maayo na nuhatan or paggawa. Kaya gusto ka mag-ani, pero makasira man na may imong pagbuhat ana na butang bakay naakay matapakan na ubang tao, naakay masira na butang ba, nakay masira na paligiran, akay mapatay na hayop. So, hindi dyan sa pwede. Kailangan dyan, na-adyo kayo disiplina sa iyong kaugalingon or ka mag-invent ang mga butang dira. So, my question is, ano-ano mga pagpapalaga ang naisabuhay mo na at kailangan mo pang malinang? Anong mga hakbang ang iyong gagawin upang ito ay sa katuparan? Pangalawa. So, ang pangalawang katangian ng kagalingang paggawa, pagtataglay ng positibong kakayahan. So, under ani, ito yung pagkatuto bago ang paggawa. Yugto ng paggawa ng plano, tunguhin or goals. So, pagbuo ng konsepto, strategiya, paghahanda, mga kasama sa paggawa, pagtatakda ng panahon. So, kailangan mo unang matuto bago ka gawa ng isang bagay. Kasunod naman ito ang pagkatuto habang ginagawa. So, ito ang yugto na magtutulong ng iba't ibang strategiya upang magawa ang plano sa buo. Sunod ay ang pagkatuto pagkatapos ng isang gawain. Ito yung yugto na malalaman mo kung ano ang naging resulta o kinalabasan ng gawain. According kay Brian Herbert, he says, the capacity to learn is
a gift. The ability to learn is a skill. The willingness to learn is a choice. So, magkaiba ang gift, skill, at if willing kang mag-learn ng isang bagay, choice mo na yon. So, pero kung wala kang plano, noon, meron pa, kaya nga mayayaman kasi willing silang mag-learn, mag-discover ng mga products, na ibenta, ganun. So, choice nila yan na marami silang matutunan sa buhay. So, nasa atin talaga kung ano gagawin natin sa ating mga skills or knowledge natin. It depends on us. Mga kakayahang kailangan upang magkaroon ng patatas ng pag-iisip upang maisabuhay ang kagalingan sa paggawa. Ayon kay Michael J. Dell. Una, dapat tayong mausisa. Kuryosita. Ang taong mausisa ay maraming tanong na hinahanap ng sagot. Kontento sa sagot o mababaw na kahulugan ng nabasa o narinig. So, dito nagsimula ang negosyo ni Jean-Luc Coa, ang The French Baker. So, kung curious ka sa isa ka butang, na-adjud ka mapadulungan. Kung ka lang mag-stay sa isa ka college or sa balaan. Nangita ka dyan kag paagi nganong in-animan, yan ang in-animan. Dagan kag questions mong kaugaling. Or questions sa isa ka butang. Next is demonstration or demonstration. Ito ang pagkatuto sa pamamagitan ng mga di malilimutang karanasan sa buhay upang magtagumpay at iwasang maulit ang anumang pagkakataon. Na ay demonstration. Tapos ka na mag-experiment ko, di ba naman mag-demonstrate man kita sa ing aniyon ha, ana. So, tanawon dyan mo si teacher sa niya pag nabuka sa nanig, sa niya pag-measure para maka-learn juga matutuwa o kalimtan pag ito na po ang mag-demonstrate. Bangan, action to nito sa buto ang inyong teacher. Muna ang demonstration. I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. According na kay Confucius. Pandama o sansasyon. Ito yung paggamit ng mga pandama sa pamaraang kapaki-pakinabang sa tao. So, for example, if meron kang sakit gaya ng pagkabulag o mga stability, so hindi ito hadlang para mawakan isang bagay o mag-event ka or meron kang kagalingan sa paggawa. So, ang pandama, maaari mo itong magamit sa kapaki-pakinabang na sitwasyon. Just for example, sa pandama, maka-feel ka na dili naman dyan
wala pag ika na human sa experiment, wala pag ika ma-feel na dyan ito na ay something wrong, at is something. So, pwede po na ma-apply ng tao sa kapwa, if nag-joke ka, nagara-gara kasi pauban, gusto din siya mapatawa, pero wala siya nakatawa sa joke. So, gamitan yung pandama, maging sensitive ka ba na dili naman ikatawanan, wala naman siya nalipay. So, that way, makaiwas ka o kagut. So, maging sensitive ka sa imong palit. Blind is not terrible. Not severe blindness that is terrible. Next is hysterio or sfumato. Ito ang kakayahang yakapin ang kawalang katiyakan ng isang bagay, kabaliktaran ng inaasahang pangyayari. So, sa kagalingang paggawa, meron talaga mga bagay na madidiscover mo, mga bagay, mga misteryosong bagay na hindi mo expect na mangyayari. Remember that life began as a mystery and will end as a mystery. But what an exciting and wonderful time it is in between. Sining at agham, artem o siyensa. Ito ang pantay na pananaw sa pagitan ng agham, katigan at imahinasyon. Kalusugan ng pisikal na pangangatawan, corporalita. Ito ang tamang pangangalaga sa pisikal na katawan ng tao upang maging malusog at hindi magkakasakit. Ang pagkakaugnay-ugnay ng lahat ng bagay, konesyon. Ito ang pagkilala at pagkikahalaga na ang lahat ng bagay at pangyayari ay pagkanta na ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Mayroong music na ganon or kanta. So, totoo talaga yon. Magkaugnay, there is an interrelation, interconnectedness. The animals, paligid natin. So, lahat tayo ay magkaugnay. According kay Leonardo da Vinci, learn how to realize that everything connects to everything else. Ayun, natapos na nating talakayin ang aralin. Sana ay marami kayong natutunan sa ating leksyon ngayon. Kung may mga katanungan, huwag kayong mahiyang mag-comment sa baba. At huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para update nating aralin. Kaya abangan ninyo ang susunod na video lesson at pag-usapan na naman natin ang susunod na aralin. Padayon gyapon sa pagtanaw ha. Hanggang sa muli!
Gawain 1, isulat yung pangalan, baitang at pangkat, petsa isulat sa 1 whole sheet of paper. Gumawa ng isang liham pasasalamat sa Diyos sa mga kakayahan at biyayang pinagkaloob niya na makakatulong upang matagumpay sa buhay para sa sarili, pamilya at bansa. Magandang araw mga Inday. Naano po ito ES Teacher upang talakayin natin ang isa pang aralin sa edukasyon sa pagpapakatao ng ikatlong pagkahan na pinamagatang kasipagan, pagpupigay, pagtitipid, at wastong pamamahala sa naimpok. Kaya sigurado makinig na mabuti, mag-take note at sabay-sabay tayong matuto. Tara, simulan na natin! At pag-iipok o wastong pamamahala ng pera sa ating tao, pamilyanan o bansa. Kasipagan. Ang kasipagan ay tugtog sa pagsisikap na gawin o tapusin ang gawain na may kalidad. Kasipagan na siya kung makita nimo na nahuman jud ang isa ka gawain or task na dili lang siya nahuman na apod sa kalidad or natarong na ubuhat. So for example, ipabuhat ipakita mo ang i-picture out ang life 10 years from now. Mag-drawing ka dira o mag-illustrate ka, then buhat nimo drawing ka dira og tarong kanang gitamang jud drawing dira na imagine jud ka nag-imagine ka ang life after 10 years. So tawag ka na tapos mo or nagsikap ka talagang tapos ng bagay na may kalidad. Wala, sabi sa pa ba, wala nang kilam-kilam mo ang trabaho. Ito ang ilang palatandaan ng taong nagtataglay ng kasipagan. Nagbibigay ng buong kakayahan sa paggawa. Nagawa-gawain ng may pagmamahal. Iwas sa anumang gawain. Pinahahalagahan at ginagamit tama ang oras. Ang kabaliktaran ng kasipagan ay katamaran. Makikita nyo sa larawan ng taong tamad. Ito ay hindi natin dapat nataglayin pagkat ito ang pumapatay sa isang gawain, hanap buhay o trabaho. Ang katamaran ang pumipigil o mahadlang sa tao upang siya ay magtagumpay. Ang isang taong tamad ay ayaw tumanggap ng gawain. Dapat na puksain natin ang katamaran at huwag itong bigyan ng bukang sa ating kalooban sapagkat wala itong maidulot na maganda sa ating kinabukasan. So, merong kanta na Pagsubok by Orient Pearl. Ito yung kanta na Ipoy may sa mga panahon nais mo mahal. Bakit ba bumabalakid ang iyong mundong nagalawan? Ang chorus anitay nang ikaw ang nagpurusa, nang ikaw ang luha,
bakit mo'y may katapusan? Kaya mo yan. O, kaya niyo yan. Hapit na dyan mo mag-grade 10. Gamay kembot lang mag-grade 10. O, maunang kaya ra jud na kaya man ganin niya ang first o second. So, kaya ra jud kayo na ang third quarter o fourth quarter na moabutay pa ng mga activity. Dira na ipahubuhat sa teacher. Pagpupunyagi. Ang pagpupunyagi ay pagtsatsaga na maabot o makuha ang iyong landas o mikit sa buhay. Ito ay may kalakip na pagtsatsaga, pagkisipagan, at determinasyon. Ito ay mahalagang katagian na makatutulong pang magtagumpay ang isang tao. Sa kabila ng mga balakid at mga problema na kanyang ay hindi siya dapat panghinaan ng loob. Pagpos na kailangan na magpatuloy at maging matatag. Pagtitipid at wastong pamamahala ng naimpok. Ang ay kakambal ng pagbibigay. Ito ay isang betod na nagtuturo sa tao na hindi lamang mamuhay ng masagana. Gamitin ang pagtitipid upang hindi na makapagbigay sa iba. Sapagkat dapat mahalin ang bunga ng iyong ginawang pagsisikap at pagtsatsaga. So makikita ninyo sa kanan na isang larawan na merong dalawang bata na gumagawa ng food drive. Ang food drive ay isang activity na merong libreng pagkain. So, maybe nagtipid sila para sila'y mahatag sa ubang tao na walang-wala, mahatag sa ubang bata na halos wala dyan makaon kaadlaw. So, mauna na ikaw kung masagana in life, mas angat ka sa uban, so pwede ni po ni buhaton, no? Dako kayo ni tabang sa uban na walang kay ingat pagani bas ni Lord na i-bless niya itong mga tao na kabalo mag-share. Blessed are people who share their blessings to others. So, ano nga ba ang mga paraan ng pagtitipid? Una, magbaon ng pagkain sa opisina o sa tindahan. Bakit kung magsikag palit, gasto dyan ay nang may manang unaan pagkaon dito sa balay na nagtutupan ko, na naisutan. So, why not imuha itong ibaon para dili na ka makagasta sa ipilahan or kaya sa trabahoan. Pangalawa, matutong maglakad lalo na kung malapit lang ang paroroonan. Kung doon lang ang eskwelahan nito, so pwede ra jud kaayo magbaktas mo, pwede ka magbaktas mag-bike para makatipid ka sa pamasahe. Kaya so jud kaayo or mahal na biya ang pamasahe kami. That way, makatipid ka ang pamasahe. Number 3, mas matipid na bumili sa palengke kaysa mga malls. Yes, mahal jud baligya ang malls kay naamay ko na may aircon, kaya convenient imuhang pagpalit dito ba. Comfortable ka dito ako, dito lang. So, mas mahal jud ang mga palit sa mall. So, compare ni mo sa palengke o lang sama. Sa gawas lang, dili aircon ang lahang store. So, mas barato jud sila. Next, gamitin ang load ng cellphone sa mga importanteng bagay lamang. So, kana dili sige pa-load. Wala kay importante. Kung wala kay
gi-research o unsa pa na dira na importante na buhaton para makatipid ka sa imong kwarta. Next, orasan ang paggamit ng computer, electric fan at iba pa. So kabalo naman jud na mahal kayo ang kuryente karon. So una na orasan jud ang paggamit og TV. Di kay buok 8 hours ka or 4 hours ka maggamit dira kay na inyong mayroon sa kuryente, magamit sa computer, electric fan, kung panahon, talungan ng electric fan kaya para dili sayang ang kuryente. But pag mga butang, suka, pag mga appliances na gamit og mga kuryente, kung hindi gamiton, palungon jud na nyo kay para di ka makadungkot kadako sa imong save electricity. Mahal na kaayo. Kay imbis na kanang bayad og dako sa electricity, pwede na idungag sa imong allowance. Next is sa pagsisilyo ay gumamit ng baso. So, save water time. Mag-brush ka, ayaw perminti pa agasa ang ko kay sayang ang bigisan pag bingon ka na. Ay, daghan may big kay kuan man or man na kagamay raan na bisan na save water and electricity ko. Gamit ito ang electricity ang gamit sa sa imong. So, in that way, makasave pa ka og water. Magamit og baso if mag-brush ka na. Next is, wag nang imported. Pasabot ana atong mga branded pa. Pero mag mo palit mga branded things, branded shoes, branded bag. Pero mas nag-talk about na sa pagtitipid. So, instead na katong mga brand ang pan na mga mahal man jud na no kung ticket today. So, mas better na ito jud mas barato or mas mura ato na palit para makatipid ka sa imong kwarta. Tangkikin ang sarili atin. Mas barato ang baligya din or sa China. Imported gunang sa China pero kung compare niyo po ang baligya na bag sa China o sa example kanang sa America or sa Japan, Korea, para mga ubang bansa dira no mas mahal jud lahang baligya kaysa mga China or karang ilang baligya na produkto or dili lang na mga produkto ay tagkikikin jud ang sarili atin. Bumili ng mga local products. Dapat maunawaan na kailangan na maging mapagkumbaba at matutong makontento sa kung anong meron ka. Ito ang pinakamahalagang paraan ng pagtipid. Gusto ka makatipid? Again, remember, nasa sarili, matuto kang mapagbaba or be humble. Maging humble ka o nakay satisfaction na okay na asay mo ha, maulang jud na dira sa kataman kay pupun dili makahanto dira taman no kay kung maka tigom na jud ka daghan na ka og matigom na kwarta tungod sa pagtitipid mapalit na pud mo ang mga putang na gusto. So kung ita ang naasa ka karon imo sa nang sagaon marunong sa kang makontento para maunay sa mga way para makatipid ka.
Ayon sa isang financial expert na si Francisco Colayco, mayroong 3 dahilan kung bakit kailangan na mag-impok ang tao. So, naday tulo ka reason anong kailangan mag-impok o mag-impok English kay anong magsilong sa katao. Una, para sa proteksyon sa buhay. So, kailangan magtipid na savings na atay emergency fund kay basig magkinaunsa na atay mabunot na kwarta case na yun. Diba? For example, sa education ay pinaabitan, ay pinaabitan na kalikulon, anak or sa balay basta na ay makalitag ma-hospital, magkasakit, anak. So, kailangan dyan na na-educate para na akay mabutot of emergency. Pangalawa is para sa mga hangarin sa buhay. So, kung gusto ka own house lot and own brand new car and have business na plano ng business, so kailangan dyan mag-ipon para makuha ni mga next is para sa pagre-retiro. Mapigwang na ka. Kung nagtrabaho no, din ito trabaho na. Mag-retire naman dyan ka na. Mag-retire naman dyan ka. So, kung mag-retire ka, na akay pang-enjoy sa mag-ando pa ka sa daing car, sa airplane, or bukas sa beach, have your recreational activities, your loved ones, lag-lag kami sa asa, hindi na ka ma-work na amang kay even though tigwang na ka, naaghapon kay kay naamang kay ipons. So, nahabang bata ka pag-ipon yun para di magnahay. Alright. Doon na tayo sa last but not the least na aralin sa pasyon sa pagpapakatao na yung 3 markahan. Aralin 5 na pinamagatang pamamahala sa paggamit ng oras. Kaya, siguraduhin ninyong mabuting mag-take note at sabay-sabay tayong matuto. Tara, simulan na natin! Magbalik-aral nito tayo. Ang kasipagan ang tumutulong sa isang tao upang mapaunlad niya ang kanyang pagkatao. Ang katamaran ang pumapatay sa isang gawain at pipigil sa tao upang siya ay magtagumpay. Ang pagpupunyag ay pagtatyaga na maabot o makuha ang iyong layunin at sa buhay. Kailangan na tratuhin ang pag-ipok na isang obligasyon at optional ayon kay Francisco Colayco. Sabi nila, time is gold. Ano ang oras para sa'yo? Ano ang pananaw mo sa paggamit ng oras? Bakit kaya nasabi ng karamihan na time is gold? Pamamahala sa paggamit ng oras. Ang oras huwag na ipinagkatiwala sa tao. Tayo ay ginawang katiwala ng Diyos sa maraming bagay. Isa na rito ang oras. Bilang katiwala, may tungkulin tayo na gamitin ang oras sa may pananagutan sapagkat ito ay hindi na maibabalik kailan.
So, na tong oras, ihatag kita kung ang tanan, madato mapo na atay oras. And then, naatay 12 hours. Kaning 12 hours, ihatag sa Ginoo. Dahil ta og paggamit ani. Kung gigamit nato ni sa maayo kanang ang oras di ko ba kay nagamit ko sa sakto na makakwarta jud gas. Kanang mga dato wala sila nagsayang-sayang og kwarta. Ay wala sila nagsayang-sayang og oras. So kada ilang oras gigamit yun nila sa pagtatrabaho, pagpaplano, pagdato, nana. So kitang tanan naa jud sa kinabuhi na kana makaapekto sa ato ang future. Makaapekto kung madato ba tapon or pobre lang tapon. So nagdepende sa ato kung saon nato pag pamamahala nag-govern ba yun sa nato paggamit yun sa nato pag organize ang atong time. So bilang katiwala naatay tungkulin, naatay trabaho, naatay responsibilidad na gamiton ng oras na may pananagutan. Kaya kung accountable ka sa ang at gani atong oras, di na dyan mahal. Nang habang napatay oras sa atong loved ones, napatay oras sa ato ang sa mga importanteng tao sa ato importante mga butang sa ato tagaan jud nato sila o importante o tagaan jud nato sa oras kaya ang oras time is gold kay tante jud kaayo ang oras sa katao wala ka gitagag importante sa katao ayaw na pagsayang-sayang oras sa iyaha ganon. Ang oras ay di tulad ng salapi na maaari nun ang oras. Ang kwarta pwede maipon sa bangko o pwede maipon sa bank. Pero ang oras ay mudaga na siya. Matingala na lang ka na tigilin mo o gamit cellphone naplano man unta ka na mag-study ka wala kasi makaugaling mo na ay mga 30 minutes mag-scroll ako or mag-discuss ako. Pero natingala na lang ka na nakalabay na lang ang 3 hours. No, wala gyapon ka ka-study. Hantod sa katulog. Oto, wala nakaka-study. Ang pamamahala sa oras ay ang kakayahan sa epektibo at produktibong paggamit nito sa paggawa. Ito ang pagkontrol sa dami ng oras na hugugulin sa isang tiyak na gawain. Sa pamamagitan ng pamamahala sa paggamit ng oras, tataas ang produktibidad, pagkamabisa at kakayahan sa paggawa. So, mukhang i-organize ang time sa yung paggamit sa oras pa imo nang plano na nimo oras so mag-create na siya o productive kanang productive ka ba na akay na pala na kanang like mag-exercise pala nimo mag-healthy ka or kaya what ka mga project assignment na mag-study ba ka so naadyo na siya good na effect sa imo ha. So, mga na ang pagplano sa paggamit sa oras. Pagtatakda ng tungo sa paggawa. We have here the SMART. SMART stands for S, specific, M, measurable, A, attainable, R, realistic, T, time bound. So, kung magtakda ka ng
mga tuyong win or kanang magplano ka sa imong mga pangbuhaton ba, mag-base ka diri sa SMART. So, specific, ibutang nimo unsa jud imong buhaton jud ani na oras. Nya, kailangan ma-measure jud, measurable. Kanang asa to taman na oras, asa ka mag-start ubag dito ra jud taman. Kada pong attainable. Makuha ra siya kanang dili siya, what you call this, kanang mag-imagine ka na, example, ay dapat after na makuha na ko, college na ko kay kanang mahimo din kung tayo na din kay house dot car, di man jud na siya attainable no og realistic na siya realistic kay kailangan pa ni magtrabaho, kailangan pa ka na ay paggawa, dapat kay ba or something na nasa kay mabukat kay dili man pasabot na kung baka human nakapag-eskwela makuha na nimo ang tanan nito ana time bound, kailangan na jud kay mag atag jud ka og deadline sa imong paugalingon antara lang jud no kanang naay limitation ganon. So, sa pagtatakda ng sa paggawa, 1. Specific, kailangan tiyak ang iyong ito ay nakasiguro na ito ang iyong nais na mangyari sa iyong paggawa. 2. Measurable na susukat, dapat pagnilayan kung ito ba ay tumutugma sa iyong mga kakayahan sapagkat hindi ay hindi mo rin ito may sa katuparan. 3. Attainable, naaabot. Ang tunguhin mo ay makatotohanan, maaabot at mapanghamon. 4. Realistic, makatotohanan, malagang tingnan ang kaangkupan ng iyong gawain sa pagtugon sa pangangailangan ng iyong kapwa at timbangin ito ay higit na makakabuti. At it stands for time-bound or nasutukat ng panahon. Kailangan na magbigay ng takdang panahon kung kailan mo maisa sa katuparan ang iyong pangasilwa o pamamahala ng oras. Pagsisimula sa tamang oras. Ang bawat gawain ay kailangang simulan sa itinakdang oras. Pamamahala sa pagpapabukas, manana habit. Ang manana habit ay ang pumang mula sa oras na nabalak mo gawin isang bagay at sa aktwal na oras ng mabubuting alamin ang mga sirkunstansa at mga dahilan. Pagpapabukas ng sa gayon ay mapamalaan mo. Kanang manana habit mo na ibatas sa ganit na unya na nagbuhaton na ako una. So, pinapabukas nito ang isa ka butang ba? Or, na, kung sa pa, bukas ko na lang gagawin. Bakit mo kailangan gawin bukas? Kung pwede pang doon. Hindi siya good ang manana habit. Prioritasyon. Ito ang pagtatakda kung anong mga gawain ang dapat gawin at tapusin sa takdang oras. Pamamagitan nito, mapamalaan mo ang paggamit ng iyong oras at matupad ang iyong mga habang pagtukoy sa kung ano ang iyong pangangailangan sa nahaharap na gawain. Pagtasa sa mga gawain. Ito ay matawag mula sa pinakapayak at madaling gawain ay kasiyahan o sense of achievement.
mga akbang sa pagpapangastos, pag-aatid, tapos maayos. Magtakda ng araw kung kailan tatapos. Buwasan sa ibang gawain. Mag-focus. Gumawa. Takda ang oras. Itiwalaan ang sarili may natapos na gawain. Basahin kung magawa ang nararapat gawin. Maging matyaga at kapag-ipagtabang. Huwag pamamahinga at ang paglalaan ng oras para sa pagpapahinga at pag-relax o leisure time sa imong sarili or recreational activities na mag-chill lang ka ba. So, ito yung pagkatapos ng iyong paggawa. Ito yung magbibigay ng balance yung buhay. Parang okay po na maghatag ka o what do you call this reward? Reward sa imong kaugaling. For example, naman ko na assignment magdula ko around or kaya kung na project ko pwede na kong tanaw sa ka-episode drama. Nagaan mo reward imong kaugaling ba para manapod siya mas kasiyahan or ma-fit nga ang sense of achievement. Pagbubuod, ang pagsasapuso mo sa kahalagahan ng pamamahala sa paggamit ng oras ay nakakaapekto sa sarili pag-unlad, kapwa, sa likod, at sa iyong ugnayan sa Diyos na siyang nagkaloob ng lahat ng bagay kabilang na ang oras. Ayun, natapos na nating talakayin ang pamamahala sa paggamit. Sana ay marami kayong natutunan sa ating at abangan ninyo sa susunod nating video kapag uusapan natin ang mga aralista sa 4 na markahan. So hanggang sa muli. But before that, meron tayong tanong dito. Magbigay ng mga dahilanan ng nakakapag-aksaya ng oras at panahon. Paano mo ito lalabas? Huwag kalimutan sa one whole sheet of paper at ipasa bukas. At dyan nagtatapos ang ating leksyon, mga aralin sa ikatlong markahan. Hanggang sa mga bata, paalam!